ng Diyos. Amen, amen, amen. Praise God. Don't stop believing. Please repeat after me 3 times. 1, 2, 3. Don't stop believing. Don't stop believing. Don't stop believing. That is the title of our sermon today, no? Subtitled, The Faith of Hannah. Alam po ninyo, Hannah is one of the most popular names in the world. Tama ba? Sino dito walang kakilalang Hannah? Ay, baligtad. Sino dito may kakilalang Hannah? Pakitaas ang kamay. Halos lahat, di ba? May kakilala tayo, ay, Hannah. So, mga kapatid, yung Hannah is one of the most popular names in the world. Napakaganda kasi niyang kwento ni Hannah. So, the power of a praying mother. Okay? So, don't stop believing. So, may I read some important verses here. May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah his wife, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So don't stop believing. This message for all of us. But then, especially this message for you, I dedicate this sermon for all the mothers and the potential mothers, the future mothers. This is for you. Now, una, the purpose. There is a purpose in pain. Bakit? Si Hannah, baog siya. At dalawa silang asawa ni Elkanah, si Penina at si Hannah. Ngayon, si Penina, maraming anak. Very, fertile yung kanyang womb. And then, taon-taon na lang, akit sila sa Shiloh para sumamba, mag-alay ng mga hain sa Panginoon. Itong si Hannah, wala siyang gana kasi nga, baog siya for so many years. At itong si Penina, ang daming anak. Lagi nilang siyang tinutokso ni Penina. Can you imagine that, no? Baog ka na nga, nitutokso pa sa'yo. Baog, baog, baog. Siyempre, laging ang isip mo talaga, natuturete na. Kaya ito si Hannah, laging umiiyak. Sabi ni Elkanah, si Elkanah, double portion ay binibigay niya ng pagkain kay Hannah kasi mas mahal ni Elkanah si Hannah kaysa kay Penina. Marahil siguro, iniisip ko lang, kaya mas mahal ni Elkanah si Hannah kasi mas mabait si Hannah. Samantalang si Penina, maraming anak, pero marami ding satsat. No? Hindi ba nakakabawas ng pagmamahal kapag kayong asawa mo masatsat, di ba? Tama ba? Mga lalaki, tama ba? Tama daw. Okay, tamaan kayo dyan. So, kasi ang mga lalaki, ito sekreto lang ang mga lalaki, hindi lang kumikibuyan, pero kapag ang mga asawa nila masyadong madaldal, marmanag, nakakabawas ng pagmamahal yan Kung ang mga lalaki talagang mahaba lang ang pasensya niya, kung hindi, ubos ang ngipin mo. Pero itong si Elkanah, masyado siyang mabait na hinahayaan lang niya si Penina, pero si Penina, lagi sinasabi, baog, 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 baog yung asawa mo, baog yung asawa mo. Buti pa ako, marami kong anak. Kaya lagi ito si Hannah umiiyak. So, she was in pain. But then, there is a purpose of pain, sa kay Hannah, because the purpose of pain is to produce dependence on God. Si Hannah, she depended on God. Ang sabi sa 1 Samuel 1:5-7, and because the Lord had closed her womb, sino daw nag-close ng womb ni Hannah? Si Lord. Tandaan niyo yan. The Lord closed her womb. Her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Grabe talaga, no? This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Laging pinoprovoke na hanggang talagang baog, 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 hanggang sa mawala na ng gana itong si Hannah na kumain at iyak na lang ng iyak. So, Hannah learned to pour out her soul before the Lord instead of becoming bitter. So, si Hannah, pwede siyang maging bitter Pwede siyang labanan itong si Penina na makipagsabunutan
O kaya siguro sabihin niya si Elkanah, hiwalayan mo na yung asawa mo na yan, magsama na tayo kung talagang mahal mo ako. O kaya sabihin niya kay Lord, ano ko ba naman Lord? Sinusunod ka naman lahat ng gusto mo pero ba't di mo ako binibigyan ng anak? So walang ganon. Hindi ganon yung kwento ni Hannah. But then, she continued worshiping God year after year. And instead of becoming bitter, Hannah became better in coming to the Lord. So Hannah ran to God in times of suffering. Ang tanong, kayo ba, in times of your suffering, where do you run to? Kanino ka tumatakbo? Kay mayor? Kay kumare? Kay kumpare? Kay kapitbahay? Sa nanay mo? Sa tatay mo? Mag-aaway kayo ng asawa mo? Uwi ka sa nanay mo? Ha? Ganun ba yun? Hannah ran to God in times of suffering. Sa Lord siya tumatakbo. And then, her dependence on God formed an intimacy with God. Yun ang maganda ron. Dahil nga si Hannah, dependent siya sa Diyos, nagkaroon siya ng more intimacy with the Lord. And which is what I have told you last Sunday, that prayer is not just more on getting things from God, but prayer is more on being intimate with God and being more Christ-like. Naintindihan ninyo na ang prayer, hindi lang ito getting something from God. O di ba, sabi mo, Pastor, sa Matthew 7:7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open unto you. Eh di syempre, kapag nag-pray ako, expect ko, makakatanggap ako kay Lord. Tama yon. Pero prayer is more than that. Listen to me. Prayer is more than receiving something from God. But prayer is becoming more intimate with God and being more Christ-like. So kahit hindi mo pa tinatanggap yung hinihingi mo sa Panginoon, or kahit sabihin ni Lord, no, I will not give it to you. Pero ang mahalaga, nagiging mas intimate ka sa Panginoon. At mas nagiging Christ-like ka, kagaya na nangyari kay Hannah. Naintindihan natin that Hannah's dependence on God formed an intimacy with Him. Now, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Yun ang maganda doon sa verse 10. In bitterness of soul. Sa kasipayuan ng kanyang kaluluwa, umiyak si Hannah at nanalangin sa Diyos. Di ba ang ganda, no? From bitterness to prayer. Naintindihan ninyo? From bitterness to prayer. Tayo, from bitterness to backsliding. Yun ang masakit eh. Punong-puno ka ng bitterness, lalayo ka na lang sa Diyos. Sisisihin mo si Lord. Hindi, si Hannah, hindi. Kahit na puno siya ng bitterness, she did not stop praying to God. Are you listening? Okay? So, in 1 Samuel 1, 10-11, basahin natin, no? In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Read with me. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. So tingnan ninyo, no? In bitterness of the soul, Hannah prayed to the Lord, and she made a vow. Ano yung vow sa Tagalog? Vow. Vow. Ano yung vow? Panata. Naintindihan? Panata. So, namanata si Hannah na, Lord, Panginoon, kung titingnan mo lang yung pagdurusa ko, Lord, alalahanin mo naman ako. Kung bibigyan mo lang ako ng isang anak lang, Lord, isang anak lang. Isang anak na lalaki lang, Lord. Isa lang, hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang, Lord. Isa lang. Ibabalik ko siya sa iyo. Ibabalik ko siya sa iyo. At maglilingkod siya sa iyo. That was the vow of Hannah. So, tingnan niyo, no? In bitterness of soul, she made the vow, I will give him to the Lord for all the days of his life. From bitterness to vow to giving to the Lord. At yun na nga, nung fast forward, nanganak nga si Hannah at tinupad ni Hannah yung kanyang pangako sa Lord. Ito ang tanong.
Ilan sa inyo, yung mga pangako nyo kay Lord, nung hindi pa niya binibigay yung prayer ninyo, nung binigay, tinupad niyo yung mga pangako niyo. Eto, maraming ganito. Lord, pagalingin mo lang ako. Pag pinagaling mo ako, Lord, paglilingkod ako sa iyo. Ilan sa inyo ang ganun? Ang dami ko nang na-encounter na ganyan. Pastor, pagalingin lang ako ni Lord, maglilingkod na talaga ako sa Kanya. Makalaya lang ako dito sa matinding pagkakautang na ito na halos ikakulong ko, maglilingkod ako sa Kanya. Kung gusto niya mag-Bible school ako, mag-Bible school ako. Nasaan na? Sinagot ni Lord yung prayer, asa na yung pangako mo? Asa na yung pangako nitong mga to? Nawala na? Ang sabi sa Bible, huwag kang mangangako sa Diyos at hindi mo tutuparin dahil malaking kasalanan sa Diyos yan. Pero hindi sinasabi ng Bible na huwag kayong manata, huwag kayong mangako sa Diyos. God does not forbid making a vow. Hindi kasalanan sa Diyos ang paggawa ng vow. Kahit ako na mangangako sa Diyos, sabi ko, Lord, gawin mo lang ito, ibigay mo lang ito, Lord, at talaga Lord, ibibigay ko sa iyo ito. Ako, yung mga pangako ko, tinutupad ko sa Panginoon. Kasi kapag hindi ko tinupad sa Panginoon, yung mga pangako ko, yung mga prayers na susunod sa akin, hindi niya sasagutin. So, tingnan ninyo, no? Hannah's bitterness did not make her turn away from God, but made her surrender to God. So, yun ang maganda doon. Yung iba kasi, instead of coming to the Lord, instead of more prayer to the Lord, instead of worshiping God, ang nangyari, lumalayo sa Diyos, sumasama ang loob, sinisisi si Lord. Pero ang tanong, in the first place, kumusta ba yung relasyon mo sa Panginoon? Ito tandaan sabihin ko. Listen to this. Are you listening? May mga pagkakataon, di ba, sino yung nagsara ng womb ni Hannah? Balikan natin. Sino yung nagsara ng womb ni Hannah? Si Lord. So, sino ang nagbigay ng suffering ni Hannah? Si Lord o hindi si Lord? Si Lord. Kasi siya yung nagsara ng, ang linaw sa Bible and the Lord closed the womb of Hannah. Hindi walang, sabihin, napakalinaw sa Bible na sa simula pa lang, ang Diyos ang nagsara ng womb ni Hannah. So, ano ibig sabihin nun? May plano ang Diyos kay Hannah. Gusto ng Panginoon si Hannah lumapit sa Kanya. At may mga pagkakataon sa buhay natin, na ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng mabigat na problema para tayo lumapit sa Diyos. Kasi kung hindi ibibigay ni Lord yung mabigat na problema na yan, hindi ka matututo. Kasi matigas ulo mo. Naintindihan natin? May mga crisis moments sa buhay natin na ibinibigay ng Diyos para matuto tayong lumapit sa Kanya. Na kung hindi mangyayari yung mga crisis moments na yan, that is part of God's grace. Kasi kung wala yung mga crisis moments na yan, alam ng Diyos mapapalayo tayo. In order to hold us, meron mga crisis moments. Naintindihan niyo ba? Pero yung crisis moments na yan is not actually to punish us, but it is to bring us closer to Him. Naintindihan niyo sinasabi ko? So, that is why, ano ba yung mga 4 obstacles to prayer? There are 4 obstacles to prayer. Minimum, una, unaligned will. Unaligned will, ibig sabihin yung kalooban mo, hindi aligned sa kalooban ng Diyos ang kalooban nila nasa kaliwa, ikaw nasa kanan. So, paano nga naman sasagutin ni Lord yung prayer mo? Magkaiba pala yung will ninyo. Naintindihan ba natin? 1 John 5:14-15, kung ang panalangin natin sang-ayon sa kalooban ng Diyos, siguradong sasagutin niya yung ating panalangin. Kung sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang problema, yung bang kalooban mo sang-ayon sa kalooban ng Diyos? O ang ginagawa mo, Lord, ito po yung kalooban ko, iayon niyo po yung kalooban niyo sa kalooban ko. Naintindihan niyo Binabaligtad natin ang sitwasyon Dapat, Lord, ano po ba yung kalooban ninyo? Kung yung kalooban ko, hindi at sang-ayon sa kalooban ninyo, Lord, kayo po ang masunod. Hindi yung kalooban ko. Are you listening? No? Pangalawa, uncleared spirit. Yung spirit mo, you are full of bitterness Si Hannah, she was bitter. Pero yung bitterness niya, hindi niya ginamit ito para lumayo sa Diyos. In fact, she used her bitterness to come to God. Yung iba sa atin, we are full of bitterness. That's why, kung manalangin tayo, malamlam, and then napipilitan lang kung manalangin, napipilitan lang. Parang wala talaga sa puso So,
Kaya naman, yung spirit mo, meron kang galit, may sama ka ng loob sa isang tao. Kapag ka ikaw, meron ka sama ng loob sa isang tao, o meron kang galit sa isang tao, do you think God will answer your prayers? Malabo. Kaya ayusin mo muna yung espiritu mo. Baka mamaya yung spirit mo hindi tama. Ano intindihan natin? Baka mamaya ito sa mag-asawa. Yung lalaki, sagot, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Nagpa-fasting, nagpa-prayer and fasting. Pero kumusta yung relasyon mo sa asawa mo? Baka yung asawa mo, inumura mo. O kaya asawa mo, inaagrabyado mo. Ang galing-galing mo makisama sa church, ang galing-galing mo makisama sa mga barkada mo, pero yung asawa mo, kontratuhin mo, parang alila. Kasalanan sa Diyos yan. Balik rin natin yung mga babae. Ang galing-galing mo makisama sa mga kumare, pero yung asawa mo, ninanag mo. So, yung spirit mo hindi tama. Pangatlo, untimely petition. Baka mamaya, yung petition mo, hindi sang-ayon sa timeline ni Lord. Kaya, maghintay ka pa. Okay? Untimely petition. Hindi ayon. Yung inihiling mo, wala pa sa panahon. Kaya, maghintay ka. Pastor, tagal-tagal ko na naghihintay, 40 years na. Maghintay ka pa. Tandaan natin, yung timeline ni Lord, hindi kagaya ng timeline mo. Maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Kasi pag nainip ka at inunahan mo si Lord, sigurado sa huli, pagsisisihan mo yan. Naintindihan natin. Pangapat, unprepared heart. Baka yung puso mo hindi pa handa. Baka mamaya, pag binigay ni Lord yung blessing na yan, makalimutan mo si Lord. Hindi pa handa yung puso mo Or baka maging mayabang ka. Pwedeng hindi handa yung puso mo Kaya hindi pa binibigay ni Lord yan. Ayusin mo muna yung puso mo. Maglingkod ka sa Panginoon at sabihin mo, Lord, ibigay niyo po sa akin ito at nangangako po ako sa inyo, Lord, hindi po ako tatalikod sa inyo, hindi ako magmamayabang, Lord, at hindi ako titigil sa paglilingkod sa inyo. Until the last day of my life. Naintindihan natin? So these are the 4 obstacles to prayer: unaligned will, uncleared spirit, untimely petition, and unprepared heart. Now, pangalawa, perseverance. There must be perseverance in prayer. So persistent prayer touches the heart of God. Basahin nga natin 1 Samuel 1:12-13. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. So sabi diyan, she kept on praying to the Lord. Patuloy siyang nanalangin. Nagpatuloy, walang nakapigil sa kanya. She kept on praying to the Lord even though she was praying in pain. Tandaan natin mga kapatid, if we are suffering, it doesn't mean that when you pray, you can pray your suffering away. Hindi. Mas nakakalugod sa Panginoon that even in the midst of your suffering, even in the midst of your pain, you are still praying and worshiping God. Naintindihan natin? That is faith. That is what you call faith. Kasi kung wala kang faith, nagsiserve ka lang kay Lord, nagpe-pray ka lang, when everything is okay. Basahin yung Hebrews chapter 11, yung last part ng Hebrews 11. Puro suffering yon, puro suffering. Yung Hebrews 11, yung last part ng Hebrews 11. Pero ang sabi doon, they did not stop worshiping and serving God in despite of their tortures and suffering. So, ang sabi dito, si Hannah, she did not stop praying. And then, yung kanyang bibig, talagang bumubuka, nagsasalita yung bibig niya. Sabi ni Eli, yung high priest, O Hannah, ang aga-aga, lasing ka. Yun ang sabi ni Eli, aga-aga, lasing ka. Ang sabi ni Hannah, ay hindi po ako lasing. Nagpe-pray po ako. At yung aking puso ay punong-puno po ng kasipayuan yung puso ko. Kasi nga po,
wala po akong anak. Gusto ko po magkaanak. Binubuhos ko po yung laman ng puso ko sa Panginoon. Ang sabi dito, I was pouring out my soul to the Lord. Kaya in prayer, ito sinasabi ko sa inyo, in prayer, you don't have to hide your emotions to God. Listen very carefully. When you pray, you don't have to hide your emotions to God. Sabihin mo sa Lord, Lord, malungkot po ako. Lord, ako po ay punong-puno po ako ng pait sa puso ko. Lord, Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong ganang mag-pray, pero gusto ko po mag-pray. Sabihin mo na kalat, Lord, masama po loob ko eh. Lord, masama po loob ko sa inyo eh. Nagtatampo po ako sa inyo, Lord eh. Sabihin mo na lahat kasi alam naman ni Lord yan eh. Sa palagay niyo, may tatago ka kay Lord? Wala. Bago pa mangyari yan, bago mo pa maisip yan, alam na ng Diyos yan. Kaya sabihin mo na lahat. I was pouring out my heart to the Lord. Yun ang sabi ni Hannah. So, kaya nga, I have been praying here out of my great anguish and grief. Nananalangin ako dahil sa punong-puno ako ng kasipayuan, punong-puno ako ng kalungkutan. So, tingnan niyo yung sabi ni Eli. Ang ganda eh. Naintindihan ni Eli yung nararamdaman ni Hannah. Ang sabi ni Eli, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Humayo ka ng mapayapa at ang Diyos ng Israel ang magbigay sa iyo kung ano ang hinihiling mo sa Kanya. So what kind of faith does Hannah have? Hannah kept on praying even when misunderstood. Nanalangin siya kahit na sabi ni Eli, ano ka ba Hannah, lasing ka na naman? Pero si Hannah, she kept on praying. Hannah did not quit after one prayer disappointment. She continued believing. Kahit na ulit-ulit, taon-taon na nanalangin si Hannah, pero hindi siya tumigil sa pananalangin. She did not stop praying. Why? Because her faith is greater than her disappointment. Let me say that again. Hannah's faith was greater than her disappointment. Hannah's faith kept praying even when heaven seemed closed. Na para bang sarado ang langit, pero hindi si Hannah. Sabi, kahit sarado ang langit, sisigaw ako sa Panginoon, mananalangin ako sa Panginoon, hindi ako mapipigilan na manalangin sa Panginoon. So the question is, how many mothers keep on praying and believing for something very important for their husband or children or anything about their family and have no plan to stop until the answer comes? Sa Tagalog, ilan sa inyo mga nanay ang patuloy na mananalangin at mananampalataya sa isang bagay para sa kanilang asawa o sa kanilang anak o sa ano pa mang bagay sa kanilang pamilya at na walang planong tumigil hanggat hindi nila natatanggap ang sagot sa kanilang panalangin. Ilan sa inyo, kagaya ni Hannah, na sinabi sa sarili niya, hindi ako titigil hanggat hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin. There is no disappointment, there is no suffering, there is no pain that can stop me from praying to my God. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Okay, don't stop believing if you know it is for the benefit of many. Kung sa palagay mo yung pinapanalangin mo para sa ikabubuti ng marami, don't stop praying. Kung sa palagay mo yung pinapanalangin mo, you know, it will strengthen and mature your faith. Lalago ang faith mo kapag sinagot ng Panginoon, mas magiging matibay ang faith mo kapag ka natanggap mo yung request na yan, then don't stop praying. Don't stop believing. Don't stop believing if you know it is according to the will of God. Kung alam mo kalooban ng Diyos yung pinapanalangin mo, don't stop believing. Pang-apat, you know it will give greater glory to God. Kung sa palagay mo, mas maluluwalhati ang pangalan ng Panginoon kapag nasagot yung panalangin mo, then don't stop believing. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Pangatlo, okay,
Yung una, purpose. So, pangalawa, perseverance. Pangatlo, plan. Ito maganda. There is a plan greater than our prayer. Alam niyo ba yon? May magandang plano ang Diyos kaysa sa pinapanalangin natin. Ito, kung ang Diyos, sasagutin niya yung panalangin natin. Para sabihin na, 1:1. Kung ano yung hiniling mo, yun lang yon. Nako, marami mga bagay dito sa mundo ang hindi mangyayari. Pero, salamat na lang sa Diyos dahil ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay sovereign, sinasagot ng Diyos yung panalangin natin na higit sa hinihiling natin. May mas magandang plano ang Diyos kaysa sa pagkaalam natin sa sarili natin. Kasi, Lord, maganda pong nangyari po sa akin ito, Lord. Mas maganda po ito. At po, Lord, yun ang akala mo, maganda naman yung intention mo, pero mas malaki at mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa pagkakaunawa mo, kaysa sa panalangin mo. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. So, tingnan ninyo. Sabagot si Hana, salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. At sabi ni Eli, Hana, go in peace and may the God of Israel grant what you have asked for. Tingnan niyo sumunod na talata sa verse 18. Sabi ni Hana, thank you. Salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Parang sinasabi, thank you for the blessing. I take your blessing. I receive your blessing. Parang gano'n. Kaya kayo mga kapatid, kapag sinabi ko sa inyo, God bless you, pagpalain ka ng Panginoon, ang response mo, salamat, Pastor. I receive your blessing. Kaya mahalaga yung blessing ng Pastor. Naintindihan nyo ba? So, sabi ni Hana, salamat po sa kabutihan, salamat sa blessing. And then sabi doon, nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Si Hana, hindi na siya naging malungkot. From that time on, naging masaya na si Hana, naging happy Hana na. No? Okay? Naging happy Hana na si Hana. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak na isang lalaki. Pinangalanan niya Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. So the name Samuel means ask of the Lord. Hiningi ko siya sa Panginoon or parang answer from the Lord. That is the meaning of the word Samuel. So kaya kung magkakanak kayo ng lalaki, pwede yung pangalanan ng Samuel because I asked him from the Lord. So, Hannah did not yet realize that her pain was connected to God's larger redemptive plan for Israel. Hindi alam ni Hannah na kaya pala sa ginawang baog ng Diyos, sinara ng Diyos yung kanyang tiyan, yung kanyang sinapupunan, para si Hannah manalangin at magbigay ng vow. Nakasabi ni Hannah, gusto ni Lord, magbigay ng vow si Hannah, nasabihin ni Hannah, Lord, bigyan mo na ako ng isang lalaki at i-dedicate ko sa iyo, maglilingkod siya sa iyo for the rest of his life. Hindi alam ni Hannah, plano pala ng Diyos yun. According to the sovereign plan of God, yung magiging anak ni Hannah, magiging leader ng Israel. The last judge of Israel and the greatest judge, the last and the greatest judge of Israel was Samuel, the son of Hannah. Kung hindi isinara ng Diyos yung sinapupunan ni Hannah, hindi sana nagbigay ng vow si Hannah at si Samuel, kanya lang. Hindi niya ibibigay kay Lord. Naintindihan niyo ba? So, pero maganda nga ang plano ng Diyos eh. God used Hannah to become partner with Him in saving Israel. So, Samuel was born at the darkest time in Israel. He would be the last judge who would introduce the first king of Israel, Saul. So, the last and the greatest judge of Israel, si Samuel. And then after Samuel, wala nang ibang judge na pumalit na yung hukom, kundi dumating na yung panahon ng mga hari. So, the first king of Israel was King Saul. Naintindihan ninyo? So, your suffering may be preparing you for a ministry, a testimony, influence, or assignment greater than yourself. Greater than what you have been asking for. Tandaan niya, listen to this, makinig kayo. Yung hinihingi niyo sa Panginoon, maaring hinahanda kayo ng Lord dahil sa may gagawin ng Diyos sa inyo. Gusto niya magkaroon kayo ng magandang testimony, gusto niya magkaroon kayo ng mas magandang ministry, gusto niya mas lumawak ang influence ninyo, higit pa sa hinihiling nyo para sa sarili ninyo.
Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Think about this, no? And because the Lord had closed her womb, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord, and she made a vow. And the Lord remembered her. Ang ganda rito sa verse 9. And the Lord remembered her. Verse 19. At inalala siya. Hindi ibig sabihin na nakalimutan siya ni Lord, ha? Hindi ibig sabihin na, and the Lord remembered, ay, si Hannah nga pala. Hindi ganon. Kundi yung, and the Lord blessed her. Hindi dahil nakalimutan ni Lord si Hannah. Hindi dahil nakalimutan ka ni Lord. And the Lord remembered Cheng. And the Lord remembered Rona. And the Lord remembered Jela. The Lord remembered Ella. Hindi dahil nakalimutan kayo ni Lord. Kung hindi, ibig sabihin, and the Lord blessed Hannah. The Lord favored Hannah. So, yun na nga, ang nangyari, in due time, tingnan nyo, in due time, sa tamang panahon, okay? Repeat after me, sa tamang panahon. Yan. Sa tamang panahon, darating ang pagpapala na hindi hiling mo kay Lord. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. She gave birth to a son in due time. Many times, God allows pain and suffering to happen to us in order to lead us closer to God. Put not away from Him and make us give a promise of what we would do with our lives or the answer we would receive from Him. Okay? Sinasabi ni Lord na gusto ng Panginoon na ialay mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya. Ano ba yung gustong inihiling mo kay Lord? Ibalik mo sa Kanya. Because, listen, this is God's antidote to our selfishness and stubbornness. Okay, let us admit it, whether we like it or not. We are creatures of selfishness and self-centeredness. Kahit mga born again na tayo, kahit mga Christian tayo, maraming pagkakataon, we still become selfish and self-centered. Totoo yan. Kahit ako, pastor, may mga atake sa akin ng selfishness and self-centeredness. Pero, ang ginagamit ng Diyos, yung mga prayers ko, yung mga unanswered prayers, or yung mga long-time prayers, mga delayed answers to prayers, doon talagang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako, O God, sa aking selfishness, self-centeredness. So, because that is God's antidote. Yun ang gamot ng Diyos eh. Dahil kung hindi gagamitin ng Diyos, kung hindi niya tayo lalagyan ng mga matitindi mga pagsubok, no, magpapatuloy tayo sa pagiging selfish, pagiging self-centered. Ang gusto ng Panginoon, Christ-centered tayo. Are you listening? Gusto ng Lord Christ-centered, no? Hindi yung inuuna natin yung mga binyagan, inuuna natin yung piyesta, inuuna natin yung outing, inuuna natin, kapag may nag-aya mag-swimming pagkalinggo, sige swimming. Saka na si Lord. Marami pa naman linggo. Pag sinabing, punta tayo dito, punta tayo doon, sige. Next time na lang ako mag-church. Di ba? Are you listening? Naintindihan yung sinasabi ko? Samantalang kay Lord ka humihingi ng blessing. Si Lord ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Si Lord ang nagpapagalaw ng 10 daliri mo sa paa. At kung wala yung 10 daliri mo sa paa, hindi ka makakalakad, hindi ka makakapag-outing, hindi ka makakapag-swimming, hindi ka makakapag-fiesta. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Pero yung iba, walang mga utang na loob. Least priority si Lord. Kapag walang pupuntahan, walang outing na pupuntahan, walang nag-aaya ng birthday, walang ganito, nasa church. Makapag-church nga, walang mapuntahan. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga problema, mga pagsubok, para wala tayong mapuntahan kung hindi ang Diyos. Are you listening? Nakukuha niyo ba yung punto ko? Kagaya ng ginawa ng Lord kay Hannah. So, in our waiting, God is working, no? Sa paghihintay natin, ang Diyos kumikilos. God is making things happen for you even when you don't see it, even when you can't feel it, even if it's not evident, God is working on your prayers. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nasasalat, nahahawakan, ang Diyos kumikilos sa iyong panalangin. Even if everything seems like it's falling apart, na para bang naku, wala na mangyari dito, basag na, wasak na, hindi mo alam, ang Diyos kumikilos at inaayos niya
Akala mo nasisira, pero ang Diyos inaayos niya, nire-reformat ng Diyos yung buhay mo. And listen to this, God will make a way. That's why, don't stop believing. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, don't stop believing. So what was the purpose of Samuel? Samuel was God's plan to end the season of corrupt judges and to introduce the line of the kings until the time of King David, the line of Jesus Christ. Kasi yung mga judges, yung mga hukom, before Samuel, karamihan mga corrupt. Talagang grabe, mga corrupt. Alam niyo kung gaano kaganda yung book of Joshua, ganun kapangit yung book of Judges. I'm not saying na pangit in a sense na huwag nyo nang basahin, hindi. Kung gaano kaganda yung mga exploits ni Joshua, na 31 kingdoms yung kanyang na-conquer, nung namatay si Joshua, naging yung mga judges na, naku, mga corrupt yung mga judges. Kaya ang Israel talagang kawawang-kawawa. Basahin niyo yung Book of Judges, kawawang-kawawa ang Israel. Kaya nga, sabi ng Panginoon, enough is enough, kailangan ko na si Samuel. So lumabas si Samuel, natapos yung corruption nitong mga judges na to dahil merong isang matino na lumabas. Okay? Merong isang matino na kagaya ni Vico Soto na para tapusin ang kasamaan nitong mga congressman na to at mga senador. Are you getting my point, no? Enough is enough. Tama na. Sobra na. Ikulong na. Naintindihan natin? Kailangan natin, mga kapatid, let us pray that God will raise up somebody like Vico Soto na mangunguna sa bansa natin. Kasi sobra na eh. Nakakaiyak, nakakapanlumo, nakakagalit, nakakasama ng loob, na kung hindi corrupt yung ating gobyerno, kasing yaman sana tayo o mas mayaman pa sa Singapore at sa South Korea. Nakakalungkot. Now, let's go to this. Let's go back. Baka sa tayo makarating. God's plan is greater than our desire to ask for a son, a family, or something very important from God. Let us always remember that God's infinite wisdom is always greater than our finite minds. Yung pag-iisip ng Diyos, yung walang katapusan na pag-iisip ng Diyos, higit pa yan kaysa sa pag-iisip natin na bakitid. Okay? God uses our pain in order to bring about His great purpose in this world. Ginagamit ng Diyos yung pain na meron ka, ginagamit ng Diyos yung suffering na meron ka in order to bring about His great purpose in this world. So, God honored the vow of Hannah because this vow originated from the heart of God Himself. Ano ibig sabihin nun? In-honor ng Diyos yung panata ni Hannah. Bakit? Yung panata na yan, hindi actually galing sa puso ni Hannah, kundi galing sa puso ng Diyos. Dahil dito galing sa puso ng Diyos, in-honor, pinarangalan ng Diyos, yung panata ni Hannah. Ginamit lang ng Diyos si Hannah para mamanata, pero actually, it is from the heart of God. Okay? So, eto maganda yung kay Tim Tebow. Kilala niyo si Tim Tebow? Si Tim Tebow, mga kapatid, yung kanyang mga magulang ay missionary sa Davao. Okay? So, ang nangyari, many years ago, more than 30 years ago, itong si Pam Tebow, pinaglihi niya pinagbuntis niya si Tim Tebow. Kaya lang, nagkaroon siya ng malaria or whatever, na matinding sakit, na kailangan niya ng antibiotics. Kaya lang, sabi ng doktor, okay, mag-antibiotics ka, pero posible na mamatay yung anak mo. Mamili ka, antibiotics, mabubuhay ka pero mamamatay anak mo. Or, huwag ka mag-take na antibiotics, pero mamimiligro kayong magnanay. Anong ginawa ni Pam Tebow? Nanalangin siya ng gusto, kasama yung asawa niya, nanalangin sila, and Pam Tebow decided to go with the pregnancy and stop the antibiotics. Walang antibiotics na tinanggap, pero sabi ni Pam Tebow, Lord, sa'yo galing itong batang ito, Lord, tulungan niyo po ako. At ang sabi ng tatay ni Tim Tebow, sabi niya, God, if you will make Timmy live, I will offer to him to you to be a preacher. Naku, manata yung tatay ni Tim Tebow. So, ano nangyari? Naghimala ang Diyos, inilabas si Tim Tebow, against all odds, Tim was born. And what happened? Tim Tebow was consecrated by birth, and he became a very good son. Okay?
He became a preacher of the gospel. And then, hindi pa tapos doon yung mangyari. Dahil si Tim Tebow, naging superstar na football player in college. Pinaka-superstar na college football player. Not only that, si Tim Tebow, mga kapatid, no, nagpatayo siya ng Q Center sa Davao para doon sa mga bata, mga less fortunate children. Libre to. Pinatayo niya sa Davao. And not only that, naku, grabe talaga, punong-puno ng pagpapala. Napangasawa ni Tim Tebow, yung 2017 Miss Universe. Can you imagine, Miss Universe ang napangasawa? Si Tim Tebow, 6 feet 2 inches with 240 pounds. No? Isang himala galing sa Diyos. This is a living miracle. Kaya si Tim Tebow, saka sila mag-asawa, lagi sila sa Pilipinas. Mahal na mahal nila ang Pilipinas. So, God blessed Hannah. What she gave to the Lord was returned with 5-fold blessing. Ito yung maganda, no? Sa 1 Samuel 2, alam nyo, hindi lang isa yung binigay na anak ni Lord eh. Ilan yung binigay na anak? 3 lalaki, 2 babae. Ang maganda doon, what she gave to the Lord was returned with 5-fold blessing. 5 beses, 3 anak na lalaki, 2 anak na babae. Hindi hiningi ni Hannah yun. Ibinigay ng Diyos yun as favor for Hannah because Hannah dedicated her firstborn to the Lord. Naintindihan niyo ha? Kaya humanda kayo. Kapag ka i-dedicate nyo kay Lord, kung ano man yung hinihingi nyo sa Panginoon, na ba? Listen to this, you can never outgive the Lord. Hindi mo pwedeng higitan ang pagbibigay ng Diyos. Life application to the sermon. Una, model of persistent prayer. Be like Hannah, be a model of persistent prayer. Mga nanay, manalangin kayo. Pangalawa, overflowing faith in God. Yung kanyang faith ay talagang nag-overflow. Talagang yung faith ni Hannah, no pain stopped her from praying. Pangatlo, trusting God's timing. So, si Hannah nagtiwala, taon-taon nananalangin, taon-taon umaasa, taon-taon umiiyak sa Panginoon until such time that God gave her in due time what she was asking for. Next, heartfully surrendered to God. Ang puso mo ba surrendered sa Panginoon? Check your heart. Is your heart fully surrendered to God? Or half-half lang? Dapat full surrender. Next, enduring through pain. Sa kabila ng pain, sa kabila ng suffering, Hannah endured and still prayed and manifested her faith in the Lord. At pinakahuli, raising the next generation for God. Yung mga nanay dito, you pray that your son, your daughter will be raised by God in order to be used for the next generation. Gamitin ni Lord yung mga anak ninyo for the next generation, so that the next generation will not forget God, but will surrender to God. Amen? Don't stop believing. Huwag kang hintong manalangin at manampalataya. In the end, sabi sa Luke 2:8-11, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Mga kapatid, yung pagkakasilang ni Samuel, ito ay nagpapakita rin na sa bagong tipan, merong isisilang na tagapagligtas. Kung si Samuel naging tagapagligtas ng Israel, si Kristo naging tagapagligtas ng buong mundo. Nung isinilang si Christ, ito yung panahon na ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. So si Kristo ay pinanganak upang maging liwanag ng kaligtasan pagkatapos ng mahigit 700 taon na paghihintay sa propesiya, ipinanganak ang tagapagligtas. Mga kapatid,
don't stop believing. God will answer your prayers in due time. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito, sa umagang ito. Thank you, God. I pray, Lord, for all the mothers here, oh God, that they will be like Hannah. Not only the mothers, but all of us to be like Hannah in faith. That despite of our pain and suffering, Lord, we will still decide to continue in our prayers, believing in you. We will not stop believing because we know that nothing is impossible to you. And in due time, we will receive the answer to our prayers. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.